Ito muna tayo. Dakilan naming Diyos, salamat po sa umagang ito na patuloy niyo po kami binibigyan ng biyaya, ng inyong salita at ng kalakasan. Salamat din po sa inyong patuloy na pag-iingat sa amin bilang iyong mga anak. Kaya sa araw na ito, narito po kami, nagtitipon katulad ng inyong kalooban na magtipon ang mga Kristiyano at mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng puso na bukas sa inyong salita. At buksan niyo po ang aming mga tenga upang ang aming mga naririnig ay magturo sa bawat isa sa amin upang matuto kami mula sa iyo, Panginoon. Kaya pakilagay niyo po ang salita sa bibig ng inyong lingkod at ang salita ng Diyos nawa ay patuloy na maging ilaw at patnubay namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so punta po tayo sa Mateo chapter 5. Okay. Patuloy tayo nag-aaral doon sa Beatitude, di ba? Yung sermon ng ating Panginoon na ang salitang mapalad, no? Alam natin yung salitang mapalad ay masaya, nagagala sa Panginoon, di ba? Dahil walang taong mapalad na hindi nagiging masaya. Tama po? So tayo, tinatawag tayong mapalad. Kaya binanggit dito yung 9 times na salitang mapalad. Tama po? Kaya, ulitin ko, nagsimula tayo sa verse 3, yung una ay sabi, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu. Okay? Sa verse 4, sabi ko, mapapalad ang mga nahahapi sapagkat sila'y aaliwin. Sa verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba. At verse 6, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Sa verse 7, mapapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kakahabagan. So sa verse 8, ito yung topic natin ngayon, hindi ba? Basahin po natin sabay-sabay yung verse 8, 3 to 1. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, kung titignan po natin ay binanggit dito yung salitang mga taong may malinis na puso. Tama po? Malinis na puso. Ano ba ito? Yung ibig sabihin ng malinis na puso sa Biblia. Siyempre, sa literal na salita, yung hindi spiritual, ay ang salitang malinis ay kailangan mo laging labahan, hugasan, sabunin, para maging malinis. Pero dito, ang sinasabi po ng talata dito ay mapalad ang may malinis na puso. Ang tanong dito, sino ba yung tinutukoy dito na may malinis na puso? Diba? Ano ba ang kahulugan nito sa Biblia? Na sinasabi ng Panginoon sa English, blessed are the pure in heart. No? Malinis. Siyempre, pag ginamit natin yung salitang malinis, ay walang dumi or pure. Spiritually, hindi mo pwedeng isipin literally na yung puso ba natin ngayon ito tinutukoy? Ang puso ba natin literally ngayon na tumitibok ay malinis? Literally, yung puso ba natin ay malinis? Na physical na heart, malinis ba? Of course, hindi ba? Pero spiritually, yung heart na ibinigay ng Diyos sa atin spiritually, yung sinabi doon sa Ezekiel, chapter 36, na bibigyan tayo ng bagong puso, ito yung pusong galing sa Diyos, hindi yung pusong galing sa ating mga magulang. Tama po? Na laman, hindi ba? Kaya, binanggit dito, mapalad ang mga may malinis na puso. Maganda yung sinabi ng talata. Bakit sinabi ni Jesus na mapalad ang mga taong may malinis na puso? Actually, ang langit ay para sa mga taong may malinis na puso. Ang langit ay para sa mga taong banal. Tama po? Ang langit ay para sa mga taong matuwid. Di ba? Iyon yung langit. Iyon yung inihahanda ng Diyos para sa mga taong pupunta sa langit. Hindi naman tayo pwede pumasok sa langit kung marumi ang ating puso. Tama po? Dahil sabi ng Biblia, walang pwedeng makapasok sa langit ng marumi. No? Kaya sabi diyan, mapalad
ang mga may malinis na puso. Diba? Alam nyo, sa Jeremiah, binanggit doon, di ba? Sa chapter 17, verse 9, di ba? Ang puso daw ay ano? Mandaraya. Nabasa nyo ba sa Jeremiah? Yung puso ay mandaraya. Sinong nakakaunawa nito? Ano po? Kaya sinabi ni Jesus, kung ang ating puso ay malinis sa paningin ng Diyos, sabi dito, tayo ay nagiging mapalad. Diba? So, kung gano'n, sino ba yung mga taong ito na dapat ay ang puso ay malinis? Paano ba tayo nagiging malinis at marumi sa paningin ng Diyos? Actually, alam natin sa Biblia, sa Mark chapter 7, ang nagpaparumi sa atin ay ang kasalanan. Tama po? Nagiging marumi tayo sa paningin ng Diyos. Actually, dati yung puso natin ay talagang marumi. Di ba? Mula sa puso, lumalabas yung mga bagay na marurumi. Di ba? Sabi doon. Subalit, kung tayo ay na-born again, binigyan tayo ng bagong puso. At ito ay ang pusong bago na galing sa Diyos. Di ba? Kaya sinabi ni Jesus, ang mga taong may malinis na puso ay ang mga taong tumanggap ng bagong puso mula sa Diyos. Kaya sabi ko doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, ang sabi ni Pablo, ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan, sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kaya sabi ni Pablo sa mga Kristiyano at kay Timothy, sabi niya, layuan mo yung masasamang pagnanasa ng kabataan. Kasi yung pagnanasa, yung pagnanais ay nagsisimula sa ating puso. Kaya sabi niya, layuan mo yung mga bagay na ito, at ang sabi niya, sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. So kung gano'n, kung ang ating puso ay marumi, hindi tayo makakatawag sa Diyos. Tama po. Kasi ang sabi dito, ang mga taong tumatawag sa Panginoon na may malinis na puso. Di ba? Kaya may mga tao sa umpisa, maganda yung layunin sa church. Habang tumatagal ay naliligaw. Tama po? Purely. Especially sa mga workers, sa mga ministers. Sa umpisa, humble, pero pag tumatagal ay nagiging arrogant, nagiging proud pag marami ng alam. So, yung puso nila unti-unting tumataas at naliligaw. Okay. Actually, nangyayari yun literally. Kaya sabi ni Jesus, mapalad yung mga tao may malinis na puso na ano daw, tumatawag sa Panginoon. Kaya minsan pag tayo ay nananalangin, hindi pwedeng walang repentance. Tama po? Panginoon, kung may marumi sa aking pagkatao, sa aking puso, ay pakilinis mo po ako upang marinig mo yung aking dalangin. Pero kung marumi yung ating puso, makikinig po ba ang Diyos? Ang ibig sabihin, marumi yung ating pagkatao, marumi yung ating ginagawa, hindi tayo malinis sa paningin ng Diyos. Hindi ba? Kasi dumudumi tayo sa kasalanan. Okay? Kaya sabi po doon sa Titus chapter 1 verse 15, sabi, o ni Tito, sinulat dito, sabi ko, sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Ngunit sa marurumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budhi ay pawang pinarumi. So sabi, sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Tama po? Kung ang puso natin ay malinis at ang isipan natin ay malinis, malinis ang mga bagay na nasa atin. Eh sabi diyan, sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Tayo ay malinis sa paningin ng Diyos, malinis ang mga bagay para sa atin. Di ba? Tinitignan tayo ng Diyos na malinis, ginagawa natin yung Christian life ng malinis. Pero kung hindi tayo gumagawa ng malinis na bagay, sabi ng Biblia, hindi tayo nagiging malinis sa paningin ng Diyos. Kaya alam natin yung Biblia, sinasabi dito, na tayo ay dumudumi dahil sa kasalanan. Nabasa niyo ba yun? Sige, tingnan natin dito sa Mateo. I think chapter 15 may binanggit tungkol doon. Okay.
beginning verse 18. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Okay. Mateo chapter 15 verse 18. Sabagat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, paglapastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Okay, naintindihan po ba natin ito? Kung ano yung kahulugan ng salitang marumi sa Biblia. Kung ano yung kahulugan ng taong marumi sa paningin ng Biblia, di ba? Actually, sinabi ni Jesus, tayo, kumakain tayo ng mga bagay na pagkain, hindi tayo nagiging marumi. Pero, sabi dito, yung lumalabas sa atin mula sa puso ay nagiging marumi kung ito ay hindi tama, sabi dito. Kaya, sabi ni Jesus, mapalad ang mga taong may malinis na puso. Diba? Alam nyo, masarap pakinggan yun, may malinis na puso. Diba? Malinis yung intention, merong pagsamba sa Diyos na malinis, diba? Siyempre, ang isang tao na hindi malinis sa paningin ng Diyos, ito yung mga taong may mga kasalanang lihim na ginagawa. Marumi sila sa paningin ng Diyos, tama po? Usually, pag hindi tayo aware sa ganitong sitwasyon ng ating mundo, no? Hindi ba tayo kayang hindi ba tayo kayang tuksohin ng diablo na muling magkasala? Sa tingin niyo po, simula nung naligtas kayo, hindi ba tayo kayang tuksohin ng diablo para muling magkasala? Hindi ba kaya? Kaya, tama po? Kaya tayong tuksohin ng diablo. Bakit po? Sapagkat meron pa tayong laman. Nandito pa yung sinful nature. Kaya kung hindi tayo aware, no, na tayo ay kailangan manatiling malinis sa paningin ng Diyos, sa puso at isipan, sabi ni Jesus, mapalad ang mga may malinis na puso. Anong klaseng puso? Di ba? Sa Hebreo chapter 10 verse 22, sabi po, tayo ay lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Hebreo chapter 10 verse 22, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So sabi ko rito, lumapit na may tapat na puso, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Kaya yung mga Kristiyano ay hinugasan sila mula sa karumihan nila. Tama po? Binabanggit na ang ating mga puso ay pinalitan ng bagong puso. Hindi ba? Sabi doon sa Ezekiel, pinibigyan tayo ng bagong puso. At pusong laman. Ang ibig sabihin ng pusong laman, soft ay submissive, obedient, faithful, so truthfully. So, ibig sabihin, nagsisising puso. Yung pusong laman ay very easy lang siya makakilala ng kasalanan sa harapan ng Diyos kasi soft lang yung kanyang heart, di ba? Kaya hindi ba mas madaling turuan yung mas malambot na puso? Pero pagka stubborn, mas mahirap turuan, hindi ba? Kapag minsan, yung mga anak natin, pag hindi sila sumusunod, nasasabi na, tigas ng ulo mo, ayaw mo sumunod. Di ba? Yun naman sinasabi natin, matigas yung ulo. Pero actually, hindi talaga ulo ang matigas, yung puso. Kasi usually, practically, talaga na matigas itong ulo na ito. Di ba? Totoo naman sinabi ng nanay, matigas talaga ang ulo ko, tignan mo. Pero yung heart talaga yung very hard and stubborn, di ba? Napakahirap mo turuan, di ba? Kasi yung teaching ay sa heart, di ba? Kaya sabi dito, yung puso natin ay dapat soft doon sa harapan ng Diyos. Actually, ang meaning ng salitang malinis na puso, figuratively or literally, ibig sabihin dito,
yung sinabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 22, without blemish, clean. Okay? Ibig sabihin, yung ating pagkatao na buhay Kristiyano ay walang kapintasan. Di ba? Yung ating buhay Kristiyano ay nagiging faithful, no? Meron tayong tinatawag na moral uprightness o meron tayong moral dignity sa harapan ng mga tao. No? Kahit na tayo ay gumagawa ng tama, mayroon pa rin silang nasasabi. At least nananatili tayong gumagawa ng tama. Di ba? Yung moral dignity and moral uprightness na nanatili sa atin. Though sometimes may mga tao, hindi tayo maintindihan. Tama po? Pero sabi kasi ng Bible, mapalad yung mga taong ganito nabubuhay. Okay? Actually, si Jesus, may isang example dito sa Biblia kung paano niya ipinakita yung mga taong marumi, yung kanilang puso. Pero religyoso sila. Di ba? Yung mga Pariseo, alam nyo, yung mga Parisi, madalas silang kinokorek ng Panginoon, hindi ba? Madalas silang sinasaway. Okay? Kaya ginamit ni Jesus yung salitang hypocrisy sa kanila. Di ba? Sabi ni Jesus, mga hypocrite kayo, may paniniwala kayo sa Diyos, pero hindi naman kayo gumagawa para sa Diyos. Sa Biblia, yung mga reliyosong tao, hindi ba? Kaya sinasabi ni Jesus sa kanila, cleanse first, which is, sabi nito, within the cup and platter, that the outside of them may be clean. Sinabi doon sa Mateo chapter 23, verse 36, 26, sabi po, ikaw na bulag na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Tama po? Kasi hindi ba, sa mga Pharisee, no, sa panahon ni Jesus, napakahalaga, napaka-religiously, napaka-holy ng pagkatao o yung panlabas na anyo ng mga Israelita. Lalo na yung nagtatrabaho o gumagawa sa loob ng tabernacle. Tama po? Sinusunod nila lahat ng mga sistema ng tinatawag na ceremonial. Diba? Yung ceremony nila. Halimbawa, doon po sa tabernacle, bago sila papasok, kailangan maghugas sila ng paa. Tama po? Hindi pwedeng papasok sila doon na marami dahil mamamatay sila. Tama po? Pero sabi ni Jesus sa mga Pharisee, linisin mo muna yung loob bago yung labas. Ibig sabihin, dapat mula sa puso, lumabas yung malinis na bagay at magiging action. Okay? So, kapag babasahin natin yung bagong tipan, no? It is very clear na yung pagiging malinis na binabanggit ni Jesus ay hindi po sa pamamagitan ng ating religious ceremony o ceremonial. Tama po? Hindi katulad sa mga Israelita, pag nagkasala sila, magdadala sila ng hayop para malinis muli sila, taon-taon. Pero yung sinutukoy ni Jesus dito na purely o purity, hindi po yung ceremonial purity o pure na malinis ka dahil may ceremony sa'yo. Hindi. Ang sinasabi ni Jesus dito, once and for all, sabi ng Bible, tayo ay nilinis ni Kristo. Nilinis tayo, ginawa tayong banal. Sa Hebrews chapter 10 verse 10, sabi ron, ginawa tayong banal. Ibig sabihin, nilinis tayo mula sa ating karumihan. Hinugasan tayo ng dugo ni Kristo. So, kung gano'n ang sabi, tayo ay naging malinis spiritually sa paningin ng Diyos. Yung ating budhi na dating marumi ay nilinis ng Diyos, hindi ba? Yung ating budhi. Kaya nga, mapapansin po ninyo, pagka malinis ang inyong budhi, pag nakagawa tayo ng kasalanan, ay sinusumbatan tayo ng ating budhi. Kasi malinis na yung ating budhi, nadudumihan siya kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Ewan ko kung meron po kayong conviction na gano'n. Pero yung nilinis ng Diyos sa ating spiritually, yung ating conscience, tama po? Yung budhi. Di ba? Kaya pag yung budhi natin ay nadudumihan ng kasalanan, mayroong panunumbat yung spiritual conscience natin, di ba? Sasabihin, bakit mo ginagawa yan, di ba? Kasi malinis ka na eh.
Di ba? Sabi ng Bible, mapalad ang mga may malinis na puso. Actually, even our conscience is already pure and clean. Ano po? Kasi yun yung nagbibigay sa atin ng tinatawag na conviction kapag tayo nagkakasala. Di ba? Yung conscience. Kung meron po kayong ganon, it means nandyan sa atin. So, what is the beatitude? Okay, yung beatitude ay mahalaga na sinabi ng ating Panginoon. Okay? Sabi po doon, okay, sabi po, the Beatitudes are a collection of 9 blessings that describe the characteristic of God's people. Ibig sabihin yung 9 blessings o yung 9 Beatitudes na mapalad ay karakter o pagkatao ng tao ng Diyos. It is God's people, yung tinatawag. Siyempre, pagkat ginamit natin yung salitang God's people, ito yung mga na tinatawag na born-again believer. Diba? Of course, in the Old Testament, ang mga Israelita ay tinatawag na God's people. Dahil sila yung unang tinawag at tumanggap ng pangako mula sa Diyos. Diba? So, in the Old Testament, larawan sila ng iglesia, ng church. So, kaya, di ba, sa Isaiah, sinabi ni Jesus na, you are my witnesses. Tama po? Witness. Pero pagdating sa bagong tipan, in Acts chapter 1, verse 8, sinabi ni Jesus sa mga born-again believer, kayo ay magiging witness. Tama po? From Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng hanggang sa dulo ng mundo. Di ba? So, you are the witness. In the Old Testament, ang witness ay ang Israel. Dahil sa panahon na yon, sila ay mga shadow o larawan ng Iglesia, church. Kaya ang sabi doon, the Beatitudes are a collection of 9 blessings that describe the characteristic of God's people. So dapat meron tayong ganitong katangian bilang mga ligtas. Meron tayong tinatawag na pagkaunawa sa dukha sa Espiritu, nahahapis, sabi niyan, merong mapagpakumbaba, nauunaw sa katwiran, mahabagin, at sabi dito, mayroon tayong malinis na puso. Actually, yun talaga yung dapat meron tayo para magamit tayo ng Diyos. Ano po? Kaya yung purity of heart this refers to a heart that is clean of deceit, hypocrisy, and worldly desires. Okay? So, ibig sabihin, yung mapalad ang may malinis na puso, ibig sabihin, free tayo from the deceit, hypocrisy, and worldly desire. Diba? Wala, kumbaga, tayo ay hindi nakakayanan, impluwensyahan ng mga bagay na ito. Okay? So, napagtatagumpayan natin ito. Diba? Yung mga bagay na ito, na minsan, dinanais ng puso natin na labag at salungat sa salita ng Diyos. Yun po yung itinuturo ng Biblia, di ba? Kaya sabi po roon ay yung pure heart, ang sabi po doon yung pure heart o malinis na puso ay nakapokus sa panloob na pagkatao, hindi po sa panlabas. To the inside. Tama po? Kaya sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay tumitingin sa panloob nating pagkatao, hindi sa panlabas. Tama po? Kaya ang sabi, mapalad ang mga tao may malinis na puso. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa panloob, hindi sa panlabas. Dahil ang puso natin ay nasa panloob nating pagkatao. Okay? Kaya sabi niya, bakit ba sinabi na mapalad yung mga tao may malinis na puso? Sabi, because God is more concerned with our inward character than our outward conduct or our attitude more than our action. Ibig sabihin ng Diyos, mas concerned siya sa panloob natin pagkatao kaysa panlabas. Kung anong ginagawa natin, kung anong paano tayo nabubuhay, anong klaseng pag-uugali, pagkatao meron tayo. Nandyan po kayo? Naintindihan niyo po? Napakaganda ng lesson na to, hindi ba? Hindi niya tinatouch yung physical aspect. Yung panloob is spiritually. Kasi hindi pwedeng umayos ang panlabas nating pagkatao na hindi maayos yung panloob nating pagkatao. Di ba?
Hindi pwedeng malinis yung gagawin natin kung marumi naman ang ating puso. It is impossible. Kasi sabi, mula sa puso, lumalabas yung mga bagay na pagnanais ng tao. So yan po yung born again, di ba? Hindi tayo pwedeng, siguro, alam niyo yung message ng Wednesday ay napakaganda. Hanggang ngayon, nagre-rema pa sa isipan ko, sa spiritual mind ko. Na sinasabi ni Pastor doon na wala pang kwenta mong lingkod sa Diyos. Wala pang kwentang magpakahirap, magsakripisyo para sa Diyos. So, malalim yung kahulugan na sinabi niya na salita. No? Dahil mas maraming tao talaga, wala silang ganong malakas na desire maglingkod sa Diyos. Di ba? Yung puso nila na-divert sa ibang bagay. Alam niyo, sinabi nga dito, bakit tayo, may pagnanais tayo paglingkuran ng tao, pero ang Diyos, bakit parang ang hirap mong sabihan, ang hirap mong i-challenge, i-encourage. Siguro kung nasa harap mo ay presidente o governor o halika rito, maglingkod ka sa akin, walang sabi-sabi, oo ba? Ikaw pa, di ba? Pero pag ang Diyos, halika rito, maglingkod ka sa akin, teka muna. Hindi ba? So, yung tao, nagagawa nilang maglingkod sa tao, pero yung tao, nahihirapan magawang maglingkod sa Diyos. Dapat maisip po natin yun. Tama po? Kaya yung mga tao may malinis na puso, sinasabihan ni Jesus Christ, mapalad silang mga tao na malinis, may malinis na puso, di ba? Actually, sinasabi ni Jesus sa mga Pariseyo, halimbawa yung batas tungkol sa morality sa Mateo chapter 5 verse 28, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. From the heart, yung sin ay nagpupunta doon sa puso. Tama po? From the heart. Okay? Yan sabi ni Jesus sa Mateo chapter 23 verse 25, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagtungali, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Take note, sinabi ni Jesus. Sabi dito, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Sa loob, saan yun? Sa panloob nating pagkatao. Tama po? Kaya ang Diyos mas concerned sa panloob nating pagkatao, sa ating puso, sa ating mga ninanais. Gaano nyo pa ho iniisip yan? Minsan may mga Kristiyano na I'm sorry to say, sometimes may nakita akong mga Kristiyano, kaya nilang gumawa ng sin nang nagtatago sila. Tama po? Pero, kung hindi nila nare-realize na ang Biblia laging nagsasabi na ang Diyos nagmamasid sa atin Tama po? Kung ang puso ba natin ay nananatiling malinis sa pagnanais para sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, mga Kristiyano, di ba, hindi nila dapat maibaliwala na ang Diyos ay laging nagmamasid sa atin. Tama po? Hindi ko alam kung ganon ang inyong kaisipan na ang Diyos lagi nakatingin sa akin. Kasi, hindi ba, kahit ang mga kabataan, kung hindi nila naiintindihan yun, lihim sila gagawa ng sin. Kasi ang akala nila ay wala namang nakatingin sa kanila. Kaya yung mga taong mayroong ganitong kaisipan, nagiging malinis sila sa Panginoon, kapag alam nila ang Diyos nakatingin sa kanila, hindi sila gagawa ng kasalanan, ng lihim. Ay, teka muna. Ang Diyos nagmamasid sa akin ngayon. Tama po? Meron mo ba kayong ganon? Ito po ay pananampalatayang tunay. Tama po? Kung pananampalatayang tunay, dapat na natin siniseryoso yung bagay na yan. Kasi, lahat naman tayo ay tinutokso. Walang hindi. Lahat tayo gusto natin ang buhay na maayos. Lahat gusto natin kumain ng masarap, maging maayos ang pamumuhay, lahat tayo. Pero sa paraang ayon sa biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Lahat tayo gusto natin healthy body, pero ayon sa healthy body na ibinibigay ng Diyos sa atin. Tama po? Walang hindi umaayaw sa ganon. Pero sometimes, pag ninais natin ito sa maling paraan,
nagiging marumi tayo instead na ibigay ng Diyos sa atin yung ating kailangan. Tama po? It is a matter of trust. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Hello, nandyan po kaya? Yung puso ba nating malinis ay tunay na nagtitiwala sa Diyos, hindi ba? Eh, pwede tayo magtiwala sa sarili natin, pero hanggang kailan? Tama po? Pansamantala lang. Kaya sabi po, ang Diyos ay tumitingin sa ating panloob na pagkatao. Kaya yung ating pusong espiritual ay pagkatao espiritual na pinapahalagahan po ng Diyos. Kaya nalalaman ng Diyos kung ang puso natin ay tunay na nagmamahal sa Kanya. Alam nyo, pinapahalagahan ng Diyos yung pagkataong panloob natin di ba? Kaya nga sabi niya kay Samuel, di ba? Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, I think, sabi niya, hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa puso. Tama po? So, ibig sabihin, pinahahalagahan ng Diyos ito. Hindi po yung panlabas. Kasi yung panlabas na anyo ay sometimes deceptive o deceiver, di ba? Maraming taong ganun di ba? Pero yung puso natin ay tinitignan ng Diyos kung ito ba ay malinis sa kanyang paningin. Kaya doon sa Mark chapter 12, sabi po, verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. So kaya, sabi dito ni Jesus, yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Diba? Siguro sa English version, yung kanta yata ito na undivided heart. Tama po? O hindi nahahating puso. Diba? Isang puso para sa Panginoon. Diba? Faithful heart. Okay? Kaya sabi diyan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Diba? Ibigin mo. Ang ibig sabihin ng ibigin mo ang Panginoon mo ng Diyos ng buong puso, obey to the Lord. Diba? So, ibig sabihin, sumunod ka ng matapat sa Diyos. Mabuhay ka ng matapat sa Diyos. Iyan yung pag-ibig mo sa Panginoon Wala naman tayong maisukli. Ano ba isusukli natin sa Panginoon after salvation? Wala tayong maisukli kung ibigin natin ng Diyos. Suklian natin ng paglilingkod at katapatan ng Diyos di ba? Kasi hindi naman natin pwedeng i-waive yung teaching ng Bible. Hindi natin pwedeng i-reconsiderate na pwede namang magdahilan sa Diyos Hindi. Yung salita ng Diyos, hindi natin pwedeng ipaling di ba? Kailangan tayo ang kumayon kung nasaan siya at anong sinasabi niya. Hindi tayo pwede gumawa ng reasoning dito di ba? Ay, Panginoon, pwede ba ganito? Pwede ba ganito? Ay, ito lang naman yan Hindi mo pwede talaga yun sa Panginoon Pag sinabi ng Diyos, ibigin mo ang Panginoon, period, ibigin mo talaga ang Diyos. Yan yung utos di ba? So, kaya kung titignan natin, yung command, yung utos na yun, ay napakahalaga. Okay? Kaya sabi po, paano ba sumusunod ang tao sa Diyos? Paano ba siya umiibig sa Diyos? Actually, sa John chapter 14, verse 23, may sagot si Jesus. Okay? Yung umiibig at hindi umiibig sa Diyos, nandito sa John chapter 14, verse 23 and 24. Sabi mo dito, sa John chapter 14, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Sa verse 24, ang sabi po, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. So yung dalawang talatang ito ay magkasalungat. Tama po? Ang sabi, sa una, yung nagmamahal sa Diyos ay tumutupad ng kanyang salita at mamahalin siya lang aking Ama. Pero yung hindi nagmamahal sa Diyos ay hindi tumutupad ng salita. Okay.
Kaya sabi rito, ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Kaya, sinagot ni Jesus yung salitang, paano ba natin iniibig ang Diyos? Tama po? O may sagot sa Biblia. Kahit hindi ko sabihin sa inyo, basahin nyo ito, maintindihan nyo naman ito. Tama po? Pag tinanong nyo ako, Pastor, paano ba yung definition ng pag-ibig sa Diyos? O edi basahin mo yung John 14:23. Paano naman yung hindi umiibig sa Diyos? Edi basahin mo yung John 14:24. Di ba? So yun ang sagot ng talata. Sagot ng Diyos sa atin. Panginoon, paano ko maintindihan pag hindi kita iniibig? O edi basahin mo yung sulat ko, John 14:24. Kung hindi mo ako iniibig, ibig sabihin hindi ka tumutupad sa akin. May sagot naman ng Biblia sa atin. Kahit hindi ko nga ito banggitin sa inyo, mababasa nyo ito eh. Tama po? Dahil yung pag-ibig sa Diyos ang pundasyon ng ating pagsunod, di ba? Kung iniibig natin ng Diyos, susundin natin ng kanyang mga utos. So, yun lang naman yung parang pattern ng Diyos sa atin, di ba? Kung love natin ang Lord, edi sundin natin siya, di ba? Yun lang naman yun. Kailan ko ba siya susundin? Sa panahon na maganda lang ang sitwasyon ko? Hindi. Especially the time of your problems, trials, persecution, dapat doon mo ma-check yung pananampalataya mo kung purely talagang iniibig mo at nagtitiwala ka sa Diyos. Tama po? Kasi kung sa panahon ng problema, mabibigat na trials, karamdaman, hanap ka ng sarili mong paraan, paano naman yung Diyos? Ay, teka, hindi ko pwede pagtiwalaan ng Diyos ngayon. Kailangan humanap muna ako ng paraan. Paano kung natigo ka sa paraan mo? Diba? Doon ka rin pupunta. Kaya dapat yung pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos ay unwavering. Diba? Kahit tumantong ka sa kamatayan yun, Diyos pa rin ang magsasalba sa atin hanggang sa kabilang buhay. Diba? Diyos pa rin ang kukuha sa atin, dalhin tayo sa langit. Yun pa rin hanggang sa dulo. So, dapat maintindihan po natin na ito yung Diyos. Lalo na kung nakikilala na natin ang Panginoon. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, blessed tayo. Diba? Alam nyo kung bakit? Bakit tayo mapalad? Dahil yung mga salitang ito, naririnig natin. Yung mga aral na ito, naririnig natin. Hindi ba? Kaya mapalad tayo dahil yung mga aral na ito ay naririnig natin. At kung tutusin yung mga araw na ito, mahirap natin marinig sa iba't ibang churches. Tama mo? Yung salita ng Diyos, kung babasahin po natin, talagang gusto tayong i-feed, gusto tayong baguhin, gusto tayong turuan. Diba? Madiin naman yung salita ng Diyos di ba? Hindi naman siya mukhang para lang maging matalino tayo. Hindi. Talagang itinuturo niya sa atin bilang mga anak ng Diyos, ano ka dapat at sino ka. Tama po, sa paningin ng Diyos. Okay? Kaya sa 1 Samuel chapter 16 verse 7 sabi po dito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang dindi sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ayun yung sinulat ni Samuel. At ang sabi niya, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Pusong ibinigay ng Diyos sa atin. Yung puso niyo po ba, dinadalaw ka ng Diyos? Dinadalaw ka ba ng Diyos yung mga puso po natin? Puso niyo, dinadalaw ka ng Diyos? Ano ibig sabihin, Pastor, dinadalaw ng Diyos? Parang ay harap yata maintindihan yun. Hindi po, ang ibig sabihin, kayo ba, pag nakakarinig ng salita ng Diyos, ng aral, ang puso niyo ba ay nagagalak, lumalambot, at nag-iisip kayo, paano kita paglilingkuran ng Diyos o Diyos? Pero kung ang puso po natin ay hindi na pinupuntahan ng salita ng Diyos, hindi na nakaka-receive, so, ang mangyayari po sa isang tao ay religiously, parang relihiyosong gawain na lang. Hindi na nagre-rema yung words of God. Hindi na siya nangungusap, yun ang ibig sabihin. Diba?
Hindi niya na naiisip ano po ang mas mabuting gawin ko para sa iyo, Panginoon. Di ba? So, dapat dumarating tayo sa ganon. No? Alam niyo, si Haring Solomon ay nung nanalangin sa Diyos, sinabi niya na, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Sa Aklat ng Mga Hari, sa 1 King chapter 8, verse 39, nung nanalangin si Haring Solomon, sabi niya, pakinggan mo sa langit na iyong tahanan, magpatawad, kumilos at gantihan mo ang bawat tao na ang puso ay iyong nalalaman ayon sa lahat niyang mga lakad. 1 King chapter 8 verse 39. Yan ang sabi ni Haring Solomon. Sabi niya, sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng mga anak ng tao. Alam niyo, sabi ni Haring Solomon, pakinggan mo sa langit na iyong tahanan. Magpatawad, kumilos at gantihan mo ang bawat tao na ang puso ay iyong nalalaman ayon sa lahat niyang mga lakad. O ito, malinaw ito. Humihingi tayo ng blessing sa Diyos. Di ba? Bigyan mo naman ako, Panginoon, ng ganito. Ang tanong, kumusta ang kondisyon ng puso mo? Di ba? Kung wrong motive ang heart, tapos lumalapit sa Diyos, ang sabi ni Haring Solomon dito, gantihan mo ang bawat tao na ang puso ay iyong nalalaman. Ay hindi sabihin, sasagot lang ang Diyos, depende sa sitwasyon ng puso. Tama po? Kung ang puso mo ay nakasentro at tama yung motive sa paningin ng Diyos, sabi niya, gantihan mo ang puso ay iyong nalalaman. Alam ng Diyos na this is your purely desire, hindi ba? Sabi rito, ginagantihan tayo ng Diyos. Kapag sabi niya, ikaw lang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng mga anak ng tao. Kaya kung tayo ay mayroong ganitong pagkatao, nalalaman ng Diyos. Ano po? Kung tayo ay dumadaan sa karamdaman, kahirapan, problema, nalalaman ng Diyos. Kung tayo ay nabibigo, nahirapan, nasasaktan, nalalaman ng Diyos. Kung tayo ay nagsasakripisyo, nagnanais maglingkod sa Diyos, nalalaman pa rin ng Diyos. Walang bagay na nalilihim sa Diyos. Kung tayo ay nagdurusa, kung tayo ay nagtitiis, nalalaman pa rin ng Diyos. Kung tayo ay nagiging matapat o hindi matapat, nalalaman pa rin ng Diyos. Kasi ang sabi dito, ang Diyos na siyang nakakaalam ang magbibigay sa iyo ng tugon. Tama po? Kaya alam ng Diyos, di ba? Dapat maisip natin, ano ba ang ating sitwasyon ngayon? Nalalaman naman ng Diyos, di ba? Alam ba ng Diyos kung magkano halaga ng pera mo ngayon sa bulsa? Alam ng Diyos, di ba? Alam ng Diyos kung purito tayo o hindi. Etong anak kong ito, purito ito. Ito generous. Ito mabait. Ito hindi. Di ba? Alam ng Diyos yung lahat ng bagay sa atin. Maging yung ating mga buhok ay pilang ng Panginoon. Kaya sabi ni Haring Solomon, ikaw na nakakaalam ng puso ng bawat tao. Nalalaman ng Diyos. Okay? Kaya ako'y nagagalak sa Panginoon dahil talagang sa totoo ng mga nakaraang araw nung namatay yung pamangkin ko, talaga nakaramdam ako ng pagdadalamhati. Sabi ko, grabe naman yung pagdadalamhati na nakita ko sa pamilya namin na naawa ako. Kaya ang panalangin ko sa Panginoon, sobrang, alam nyo, minsan nagigising ako ng madaling araw, mananalangin ako, nakapaiyak ako lagi doon sa nangyari. Totoo po yun. Mas masarap lumuluha sa Diyos. Sabi doon, punuin mo yung botelya ng luha hindi ba? Pero sabi, ang panalangin ko lang sa Diyos, Panginoon, sana ang ginihiling ko sa iyo, tapos hanggang dito na lang yan, last na. Kasi mga bata pa yung mga pamangkin ko dalawa na yung kinuha. Bata pa talaga, parehas ng edad. So, siyempre, yung protection ng Diyos, hihingin natin na dumating sila sa gustong edad. Tama po? Kasi di ba pagka nauna pa ang anak sa atin, minsan masakit na puso, di ba? Kaya talagang masakit ang puso ko rin sa sitwasyon. Kaya sabi ko, yung pagdadalamhating ito sana marinig mo. O kaya nagbigay siya ng talata sa Awit chapter 22 na maririnig niya yung pagdadalamhati ng taong natuwid. Di ba?
Kaya hindi ko nalilimutan yung talata sa Awit chapter 22 verse 24 na yung pagdadalamhati ng isang tao minsan ay tinirinig ng Diyos. Yun yung pag-aasa ko sa Panginoon, hindi ba? Kung siya ay makikinig sa aking dalangin o hindi, depende yun sa gusto ng Diyos. Opo. Pero siyempre yung dalangin natin hindi laging nakikinig o natutupad. Tama po? May mga panalangin tayo na hindi naman natin natatanggap. Maaari dahil yung puso natin ay hindi maayos sa harapan ng Diyos. Opo. So, yun po yun. Okay? Kaya sabi, mapalagang may malinis na puso. Kaya sabi po doon sa Proverbs chapter 15 verse 11, sabi po dito, Proverbs chapter 15 verse 11, ang Sheol at ang Abaddon ay nakalantad sa Panginoon, lalong higit pa ang puso ng mga tao. Sabi dito, ang Sheol, ano ba ang Sheol? Kadaliman, kanaliman, di ba? Sabi dito, at ang Abaddon, nakalantad sa Panginoon, lalong higit pa ang puso ng mga tao. Ang ibig sabihin, walang bagay na nalilihin sa Diyos. Eh, lahat ng bagay sa tao ay alam ng Diyos. Maging yung buhay natin, di ba? Siya ang tanging may control. Eh? Kaya nga, kahit gusto natin mabuhay ng mahaba, kung hanggang dito lang binigay ng Diyos, wala tayong magagawa. Ano po? So, sabi dito, lalong higit pa ang puso ng mga tao ay lantad sa paningin ng Diyos. Okay? Sa Proverbs 16 verse 2, ang sabi po, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Yung lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa sarili niyang mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang diwa. Maaari, meron tayong kaisipan na, okay ito, tama ito. Subalit sabi ng Biblia, tinitimbang ng Panginoon yung ating diwa. Yung ating pagpapasya. Diba? Ano ba yung ating pinipili? Okay? Kaya sinasabi ng Bible na ang mga puso ay sinusubok ng Panginoon. At sapagkat sabi doon, nakikita ng Diyos ang ating puso at pag-iisip. Hindi ba? Walang bagay na nalilihin sa atin. Okay? Kaya kung titignan natin, no, sabi ng Bible, mapalad ang mga may malinis na puso. Malinis na puso. Okay? Kaya, pagka yung mga tao na hindi born again, pag sinabi nilang cross my heart, it is impossible. Di ba? Di ba meron? May nanunumpa, di ba? Mula sa kanilang puso, cross my heart. Pero pagdating ng panahon, binabago yung testimony. Bakit wala sa kanila yung panunumpa? Sabi ng Bible, delikado yun. Pag sumusumpa ka, ay huwag mong babaguhin dahil ang Diyos ay nasa langit, ikaw ay nasa lupa. Kaya di ba, sa politika minsan, pagdating ng panahon, yung mga nanumpa, bigla iba na naman yung statement, di ba? Nagiging balimbing. Nilalaro lang nila yung mga katotohanan na pinanunumpaan nila. Tama po? Hindi nila yan kinatatakutan sa harapan ng Diyos, di ba? Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, kung tayo ay magsasabi sa Panginoon, ay yan ang huwag mong babaguhin. Kahit ano ang mangyari, huwag mong babaguhin. Actually, ako, noon ko pa nasabi sa isip ko, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo hanggang sa huling hininga. Kaya yun, pagka dumarating yung kahirapan at pagdurusa, naalala ko yung pangako ko sa Panginoon na maglilingkod, di ka pwede umalis. Dahil nag-promise ka na maglilingkod ka hanggang sa huling hininga. Di ba? So, mas mabuti pa nga ang tao nanunumpa sa tao, tinutupad yung kanilang mga panata, di ba? Mga namamanataan, di ba, tinutupad nila, isinasalin pa sa iba't saling lahi. Yung kanilang panata, tinotransfer pa nila sa kanilang mga anak. Ito ang panata ng aking mga magulang, di ba? Hello, nandyan mo kayo. Alam niyo ba yung salitang panata? Yung mga pangako nila yon na hindi nila dapat babaguhin. Parang, yung panata ng aking mga magulang, every year pupunta ako sa Quiapo, gano'n, hanggang ipasa sa mga anak. Hindi ko pwedeng hindi gawin dahil ito ay panata ko. Tama po? Buti sa mga maling panata ay pinanindigan nila. Di ba? Pero paano naman yung panata natin sa Diyos? Ay, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Tama po? So, dapat hindi natin yun babaguhin. Kasi yung ating puso ay nagsasalita sa harapan
ng Diyos. Okay? Kasi yung puso daw ay mandaraya. Di ba? Sabi sa Jeremiah, yung puso ay mandaraya at lubhang napakasama. So, anong puso ito? Ito yung pagnanais ng pusong laman. Tama po? Na laban sa salita ng Diyos. Okay? Kaya dapat nating bantayan yung ating puso. Kaya sa Acts chapter 1 verse 24, nanalangin yung mga disciples, sabi nila, sila yung nanalangin, nagsabi, Panginoon, ikaw na nakakaalam ng puso ng lahat, ipakita mo kung sino sa dalawang ito ang iyong pinili. Actually, ito yung tungkol pagpili sa kapalit ni Judas. Ano po? So, kung gano'n, nakikilala ng Diyos ang puso ng tao, hindi ba? Halimbawa, si Judas, nakikilala ba ng Diyos yung puso ni Judas? Alam ng Diyos yung, alam ni Jesus yung puso ni Judas. Bakit naman pinayagan ba siya ni Jesus na nandun sa tabi niya? Alam niyo ang Panginoon, no, binibigyan niya ng chance yung mga sinner na magkaroon ng realization o repentance, no, hanggat nabubuhay, hindi ba? Wala namang tinaboy ang Panginoon ng makasalanan sa Biblia. Yung mga makasalanan, tinawag niyang lumapit sa Kanya. Tama po? Kahit alam niya na si Judas ganitong gawain, hinintay niya si Judas maniwala sa Kanya bilang Mesiyas. Tama po? Pero, instead na dumating siya sa totoong pananampalataya, hindi siya dumating sa ganon. Di ba? Dahil sa sobrang guilt, di ba? Guilt feelings niya, guilt feelings, sa sobrang guilt niya, malaking guilt feelings, mas pinili niyang magpatiwakal. Literally, may mga tao bang ganon? Sa sobrang guilty nila, nagpapatiwakal? Oh, di ba? May mga mayayaman na sa sobrang guilty nila, pag nabigo sila sa business, guilty sila sa kanilang pagkakamali sa business, nag-suicide sila. Tama po? Hindi nila naiisip na ang Diyos ay mapagpatawad. Tama po? Kasi yung puso nila malayo sa Diyos. Okay? Kaya, yung condition ng iyong heart, this is yours. It is you. The inner person, it is you. Tama po? Kung ano yung puso mo, ikaw iyon. Ito ang iyong pagkatao. This is your inner personality. Tama po? Kasi, sabi ng Bible, ang Diyos ay tumitingin sa ating panloob na pagkatao. Ibig sabihin, kung ano ang kondisyon ng ating heart, ikaw iyon. Ito rin ang pagkakilala ng Diyos sa iyo. Hello, naintindihan niyo po? So, kaya nga sabi ng Bible, kung tayo ay may malinis na puso, so, yan ang tinitignan ng Diyos sa atin. Your clean and pure heart, di ba? Kaya, kay Jesus, mahalaga po yun. Di ba? Kaya sinabi niya, mapalad yung mga may malinis na puso. Kaya sa paningin ng Diyos, it is a very important yung condition ng ating panloob na pagkatao. Di ba? Hindi yung panlabas. Okay? Yung panlabas natin, walang nanggagaling na sa panloob. Di ba? Kaya si Jesus, sinaway niya yung mga Pariseyo. Okay? Actually, mabigat yung mga paratang ng Panginoon sa mga Pariseyo. Nung panahon ng Panginoon, di ba? Yung mga salitang bintawan niya sa mga Pharisee dahil sa kanilang pagiging mapagkunwari. Sabi doon sa Mateo chapter 12, verse 34, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay? Kayo ay masasama. Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. Ang masamang tao ay naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparawid sa tao. Ito po yung pagsaway ni Jesus sa mga Pariseyo at mga Iskriba. Tama po? Sabi niya, kayo, bakit nakapagsasalita kayo ng mabuting bagay? Kayo ay masasama. Tama po? Paano babalong ang malinis na tubig sa isang maruming bukal? Alam niyo ba yung bukal? Yung bukal, yung lumalabas na tubig mula sa ilalim ng lupa. So, paano daw lalabas yung malinis na tubig? Paano lalabas yung isang malinis na bagay mula sa maruming tubig? Tama po? Sabi ni Jesus sa mga Israelita, sa mga Pariseyo, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang inyong bibig, di ba? Kasaganaan ng puso.
Kaya yung puso natin ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Nung hindi pa tayo born again, anong puso meron tayo? Di ba? Puso ng world. Tama po? Hindi puso ng tupa. Tama po? Yan yung kalagayan natin eh. Di ba? Kaya sabi, nagmumula sa ating puso. Kaya, dapat nating maintindihan yung aral ng Biblia na anong karakter o pagkatao ang dapat na meron tayo bilang mga tao ng Diyos o God's people. Tama po? Hindi ito karakter ng taong makasanlibutan. Karakter ito ng mga taong God's people o tao ng Diyos. Di ba? Tayo, inuhubog tayo ng Biblia para maging tao ng Diyos, maging tulad tayo sa pamumuhay ng Panginoon. Di ba? Yan yung paghubog ng Biblia sa atin eh. Di ba? Kaya dapat natin maintindihan at makita yung kalagayan ng ating mga panloob na pagkatao. Lalo na yung kalagayan ng ating puso sa harapan ng Diyos. Eh, siyempre, meron tayong identity, hindi ba? Meron tayong identity. Yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi yung katulad nung dati. Yung mga bagay na iniisip natin, ninanais natin, hindi yung katulad nung dati. Ako? Hindi tayo katulad nung dati na yung iniisip natin ay tulad nung dati, di ba? Hindi tayo dati, di ba? Naranasan niyo ba dati pag wala kayong pera? Ako, paano na yung bukas ko? Wala akong pera. Walang bigas, paano na? Di ba? So, umiinit ang ulo natin. Umiinit ang ulo mo pag wala kang pera, walang bigas, di ba? O pag may asawa ka, tapos hindi nagbibigay ng pera sa'yo, walang pambigas. Di ba, mainit ulo mo sa asawa mo? Hindi ka nagbibigay ng pambudget, di ba? Anong gusto mo? Di ba, magutom tayong lahat, di ba? Hawain ka pag di ka nagbigay. Pero may mga asawa na matiisin, kahit hindi nagbibigay yung asawa. Matiisin sila, okay lang, di ba? Bubulti ka ng bigay, wala ka namang ulam mamaya at wala ka rin kakainin, di ba? Pag uusa ng mesa, bakit wala tayong bigas pagkain? May binigay ka ba? Di ba? May binigay ka bang budget? Di ba? So, ibig sabihin, hindi katulad ng dati, pag wala tayong kakainin, mainit ulo, di ba? Tahimik ka lang, bahala na ang Diyos. Pagka tayo ay nangangailangan na hindi naman natin kaya, di ba? Sa Diyos pa rin tayo tatakbo. Kaya walang bagay na hindi nalalaman ng Diyos sa atin, di ba? Kaya lahat ng bagay ay alam ng Diyos, kontrolado ng Diyos. Kaya kung tayo ay may malinis na puso, sabi rito, being pure in heart, involve a passionate pursuit of righteousness and obedience. Being pure in heart. O kung tayo may malinis na puso, involved tayo. Meron tayong passion ng pagnanais, pagsisikap doon sa matuwid at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ang ating puso ay malinis. Diba? Ito yung gusto ng Diyos na i-pursue. Diba? Yung righteousness and obedience. Hindi. Kailangan dito ako. Di ba? Hindi lang yun. Dapat, kung meron tayong pure heart, we are fully aware of the deceptive wickedness and deceitfulness of the human heart. Dapat meron din tayong awareness o awakening sa isang bagay na kasamaan at pandaraya na nasa ating puso. Di ba? Ito na yung narinig ko yung isang senador. Ewan ko kung tama yung naalala ko. Sabi niya, yung uod ay mayroong 6 na puso ba siya o 7? Sabi niya. Pero sabi niya, yung uod may 6 na klase ng puso. Yung uod. Si Miriam Defensoriana na narinig ko na sinabi niya. O ikaw naman, anong klaseng tao ka? Dahil marami kang ginugusto. Anong klaseng hayop ka? Di ba? Yung uod, merong 8 merong 6 na klase ng puso. O, ikaw namang tao ka. Di ba? Tao, anong klaseng hayop ka? Uod ka ba? Dahil marami kang gusto. Di ba? Hindi ka nasisiyahan sa isang bagay. Gusto mo marami. Tama po? So tayo, bilang mga Kristiyano, iisa lang yung ating puso. Di ba? Ito yung bagong pusong pinagkaloob ng Diyos. Di ba? Yung pusong binago
at socks na ibinigay. Diba? Meron tayo dito yung pure heart. Okay? So, yung pure heart ay every time nag-draw near to the Lord. Yung malinis na puso. If our heart is clean, so meron tayong chance na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos. We must be draw near to the Lord. O mas close na relasyon sa Diyos. Kung yung ating puso ay sinasabi ni Jesus, mapalad ang mga may malilinis na puso. Kung ganoon, kung tayo ay mayroong ganito, sabi po doon sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasanalan. Pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. So sabi, lumapit kayo sa Diyos. Papaano? Sabi doon, pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kung gano'n, hindi tayo makakalapit sa Diyos kung hindi tayo pinabanal ng ating mga puso. Ang sabi diyan, ano ba yung ginagawa natin? Okay? Lumapit kayo sa Diyos. Okay? Kaya sabi po doon sa Awit chapter 24 verse 4, siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo, at hindi sumusumpa na may panlilang. Verse 5, mula sa Panginoon, pagpapalay kanyang kakamtan, at pagwawalang sala mula sa Diyos ng kanyang kaligtasan. O yun, sabi dito, siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay. Mula sa Panginoon ang pagpapalay kanyang kakamtan. Di ba? Sa Awit chapter 24 verse 4 hanggang 5. So yun, kung tayo sabi mula sa malinis na kamay, ano bang ginagawa ng ating kamay? Nagtatrabaho tayo, di ba? At may pusong dalisay. Di ba? So ito yung qualification ng Diyos para tayo pagpalain ng Diyos. Tama po? Pagpapalain tayo ng Diyos kung may malinis tayong kamay at may malinis tayong puso. Tayo ay lumalakad dito. Kaya sabi doon, mapapalad ang may mga malilinis na puso. Diba? Malinis na puso. Kung gano'n, para tayo maging malinis sa paningin ng Diyos, ay ano ang dapat natin gawin? Diba? Sa paningin ng Diyos, ano ang dapat natin gawin? Tanggihan natin yung kasalanan. Umalis tayo sa pagnanais na hindi tama sa paningin ng Diyos. Siyempre, ang gusto ng Diyos, malinis na puso Paano? Sabi niya rito, mapapalad ang mga kamay na may pusong dalisay, malilinis na kamay at may pusong dalisay. Awit 24 verse 4. Mapapalad sila at hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo. Ang sinabi rito, hindi siya nagtataas ng hindi totoo. Tama po? Yung mga maling bagay, hindi niya ito iniha-highlight. Ano po? Hindi nagtataas siya na mali na nga yung kanyang ginawa, parang siya pa yung tama. So, sabing ganon, hindi niya ginagawa iyon. Kung alam niyang mali, hindi niya iyon itinataas. Tama po? Kaya sabi ito, mapalad sila. Bakit po? Sa verse 25, tignan po natin yung salita. Yung salitang mula, di ba? Anong ibig sabihin ng mula? Galing, di ba? Galing sa Diyos, ibibigay ng Diyos sa verse 24, at chapter 24, verse 5. Di ba? Sa Awit chapter 24, verse 5. Di ba? Anong sabi doon? Mula daw saan? Mula sa Panginoon. Di ba? Yung salitang mula sa Panginoon, galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Paano daw? Pag nanindigan tayo saan? Sa truth. Pag malinis na kumikilos at gumagawa ang ating kamay, kapag mayroon tayong pusong dalisay mula sa Panginoon, ang sabi roon, pagpapalay kanyang makakamtan. Gusto ba natin ng pagpapala? Yun yung kondisyon. Kaya sabi ng Bible, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So yun po yun. Kaya kung titignan natin, napakahalaga po ng sinabi ng Panginoon sa atin. Di ba?
Kailangan maintindihan natin ito, di ba? Maging sa 1 Chronicle chapter 29 verse 18, yung panalangin dito, sabi po, O Panginoon, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, na aming mga ninuno, ingatan mo nawa magpakailanman mga gayong layunin at mga pag-iisip ng puso ng iyong bayan at ituon mo ang kanilang puso sa iyo. Okay. Sabi dito, ingatan mo magpakailanman gayong layunin ng mga pag-iisip ng puso ng iyong bayan, ituon mo ang kanilang puso sa iyo. Okay. Kaya sabi dito, yung ating puso ay nagiging sentro ng relasyon natin sa Diyos. Kumikilos ang Diyos at nangungusap sa ating mga puso upang lumakad tayo at sumunod sa Kanyang kalooban. So, kaya tanda natin yung sinabi, mapalad ang may malinis na puso. Kaya si Haring David, hindi ba? Nang siya po ay nagkasala sa awit 51 verse 10, sabi niya, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso. Sa awit 51 verse 10, sabi niya, O Panginoon, lumalang ka sa akin isang malinis na puso. O Diyos, muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Okay. So, sabi ni Haring David, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso. At sa awit chapter 73 verse 1, sabi niya, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso'y malinis. Di ba? So, sabi ng Panginoon, so, kumusta naman yung ating puso sa Panginoon? Di ba? Kaya, sana, mga brothers and sisters, no, para ma-realize natin na dapat ang puso ko ay malinis sa paningin ng Diyos. Siyempre, yung malinis ay sumusunod, nagmamahal, nagiging tapat. No? Hindi naman natin pwedeng dayain kasi ang Diyos di ba? Akala pa natin, madadaya pa natin ang Diyos. Try mo lang. Pero ikaw rin ang lugi, di ba? Actually, pag hindi tayo nagiging faithful, hindi tayo sumusunod, pag hindi tayo nagtitiwala, tayo naman ang lugi. Di ba? Kasi hindi yun ang gusto ng Diyos. Di ba? Ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, sumunod, mananalo tayo. Di ba? Pero pag hindi ganon, tayo pa rin ang lugi sa huli. Tayo pa rin ang talo sa dulo. Kahit na ipilit mo yung gusto mo, magagawa mo yun, pero sa dulo, ikaw pa rin ang kasi hindi mo pwedeng susunod ka sa iniisip at sa gusto mo nang salungat naman sa prinsipyo at pananampalataya ng salita ng Diyos. Magagawa mo yun, bakit hindi? Ang problema lang yung consequence sa dulo. No, sige, gawin mo, sasabihin ng Diyos. Sometimes, sinahayaan ng Diyos gawin mo yun para para maintindihan mo na ang Diyos ay hindi niya tinotolerate yung mali. Bakit po? Di ba sa Hebrews chapter 12, di magdudusa ka rin. At the end, nung nare-realize mo, ba't nahirapan ako? Ay, ayaw mo yung sundin yung gusto ng Diyos. Ang gusto mo sundin yung gusto mo. Tama po? Kung gano'n sa dulo, tayo pa rin, di ba? Bakit gustuhin mo na lang yung gusto ng Diyos para walang problema sa dulo? Ako, minsan tinitimbang ko talaga yan. Kahit na parang paningin mo, parang benepisyo naman ng katawan mo. Ang problema, para lang. Sabi, may mga matuwid sa paningin ng tao, pero mali naman sa dulo ito. Tama po? Kaya meron tayong karunungan. Di ba? Meron tayong aral ng karunungan. Para saan? Sinabi ni Haring Solomon sa chapter 1. Binigyan tayo ng karunungan ng paraan kung paano mamumuhay bilang mga ligtas na Kristiyano. Di ba? So, yung matalinong paraan ng pamumuhay, hindi po galing sa eskwelahan. Tama po? Yung matalinong paraan ng pamumuhay galing sa Biblia. Bakit po? Kahit na yung mga batang matatalino, pero minsan dumating ang time, hindi sila magandang halimbawa o ehemplo. Di ba? Ito mo yung mga abogado, mas mahusay sila magsinungaling at magnakaw. Tama po? Maraming mga ganon nakikita. Matatalino sila sa mundong ito, pero sa karunungan, sa salita ng Diyos, wala silang alam. Tinatawag silang mangmang. Wala tayong talino, nakatulad sa kanila sa sanlibutan ito, subalit may karunungan tayo galing sa salita ng Diyos. So, sometimes merong sinasabi sila, mas mabuti yung walang pinag-aralan na may takot sa Diyos, kasi may mataas na pinag-aralan na magnanakaw naman. So, hindi ba? I'm sorry sa word. Pero,
nakikita ng dalawang mata natin minsan, hindi ba? So kaya tignan natin, timbangin natin yung mga bagay-bagay ayon sa sinasabi ng Biblia. Huwag ayon sa ating iniisip at gusto. Kasi sabi ng Bible, mapalad ang taong may malinis na puso. So, hindi po iyon teaching lang. Dapat natin itong i-apply. Gawin natin ito para maging totoo at makapangyarihan sa atin yung salita. Hello, tama po? So hanggang dito na lamang po. Tayo na lang. Maraming salamat po o Diyos sa dakila mong biyaya sa amin at salamat din po sa iyong salita. Tulungan mo po kami na maging malinis sa iyong paningin, makapamuhay kami ng may naaayon sa iyong sariling kalooban. At linisin niyo po kami sa aming karumihan upang ang pagpapala ng Diyos ay mula sa Diyos, dumaloy po sa amin sa bawat sambahayan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Diyos. Thank you very much.